Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. O sa kalupaan, umawit ka nang may kagalakan. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. O sa kalupaan, umawit ka nang may kagalakan. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. O sa kalupaan, umawit ka nang may kagalakan. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Umawit kang masaya, umawit kang masaya sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni Padre Pio. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng mga angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw lamang ang banal at walang mabuting iiral kundi dahil sa iyo lamang. Pakundangan sa pagdalangin ni San Padre Pio, ipag-utos mong kami mamuhay ng di dapat makabawas sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan,
Sa Kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Pumasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Sa Panginooy dumulog upang papuri ihandog. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan, at ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan, at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tig-100 butil, at malakas niyang idinugtong. Makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga, upang tumingin man sila'y hindi makakita, at makinig man sila'y di makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakikinig o nakinig, ngunit dumating ang dyablo at inalis sa kanilang puso
ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit ng malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita. Iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtitiyaga hanggang sa mamunga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Nawa po sa kabila ng medyo may kahabaan, ang talinghagang ibinigay sa atin sa umagang ito, nawa ay may naalala pa. May naalala pa ba sa talinghaga? Yan mismo yung ikinikwento sa atin sa Ebanghelyo ngayon. Hindi ko rin alam kung bakit ang bilis. Di ba minsan nagsimba naman tayo, pero sa tuwing lumalabas tayo ng misa o umuwi na, parang nagkaka-amnesia tayo. Wala tayong maalala. Di ba? Kaya nga, patuloy nating hinihingi na ipagkaloob ng Diyos ang grasya na maunawaan natin, maintindihan natin ang mga salita ng Diyos. Dahil ito ay itinuturing nating kayamanan, ang salita ng Diyos, ang grasya na kailangan natin para makapagpatuloy tayo sa buhay na ito. Bago po magtapos ang linggong ito, tayo po ay iniiwanan ng mga pangungusap na dapat po natin matandaan. Halang, kanina po habang binabasa ko po ito, at kayo po, kahit papaano pinagmamasdan ko, yung iba iniisip, makikita sa mukha, ano po ba iniisip ninyo? Hindi ko alam kung nakatitig kayo o nakatulala ba kayo. Ano bang iniisip? Yung iba tulog na. Ano ba? Kasi mahalaga po na ito nga yung gustong iwanan sa atin ng Poong Jesus Nazareno sa pagtatapos ng linggong ito. Kasi sa Ebanghelyo, narinig natin yung kwento na datingan ng maraming tao, sumusunod kay Jesus kahit saan siya magpunta. Na parang ang replika ng imahe ng Poong Nazareno sa kanyang paglalakbay, maraming tao tayong nakikita na kahit saan magpunta ang Nazareno, susundan at susundan niya. Bagamat isang panawagan po, lagi sinasabi ni Kristo, sumunod ka sa akin. Pero isang katangian pa na kailangan natin maintindihan sa pagpapaliwanag ni Jesus tungkol sa talinghaga ng paghahasik ng binhi, pinaliwanag naman po niya, malinaw naman na ang binhi ay ang salita. At doon ay talagang maituturing natin na kayamanan ang salita ng Diyos. Okay po ba tayo? Okay pa. Kasi yan ang isa sa problema natin na sinasabi nga ni Kristo, yung may pandinig, makinig. Problema tayo sa pandinig. Very short nga yung memory natin na pinakikinggan. Minsan mayroon tayong, anong tawag doon? Yung selective hearing. Kung gusto lang natin marinig, yun lang. The rest, nagsashutdown na. Nagsasara na yung ating mga tenga. Wala na tayong maalala. Kaya nga ngayon, sabi ko, habang pinagmamasdan ko kayo, habang binabasa ko ito, ano ba naalala ninyo? Hanggang saan?
Medyo mahaba-haba kasi. Ngayon, tanong, pwede niyo bang tanungin yung katabi ninyo, anong naalala mo sa binasa? Either wala kang naalala kasi may problema yung nagbabasa. Minsan, di ba, mga pare, mahina ng boses, mahina na mag-pronounce. Kami ba may kakulangan? O sadyang tayo ay may kakulangan sa pandinig? Uy. Yan, ganyan talaga. Ganyan. Di ba, ano nga ba? Baka sa simula pa lang, noong panahong iyon, dating ng dating, wala na. Nagsasara na yung tenga. Kaya po, sabi nga ni Kristo, kung dito, hindi sapat po yung sunod tayo ng sunod kay Kristo. Hindi sapat yung lagi tayong nagsisimba, lagi tayong nasa simbahan. Hindi sapat. Kasi kailangan nakikinig. Kasi andito lahat ng sagot na kailangan natin kasi ang salita ng Diyos ay ang gabay natin sa buhay. Di ba nga, ang salita ng Diyos ang buhay. Kaya pag hindi natin tinanggap, ngayon, paano nga natin matatanggap? Hindi nga natin pinakikinggan. Kaya no wonder, nalilito tayo. Lalo pa ngayon, di ba po, ang daming boses sa mundo na nagsasabi na ito ang katotohanan, ito ang tungkol sa martial law, ito ang tungkol dyan, ito ang tungkol sa kung ano-ano. Yung salita ng Diyos, hindi natin napapakinggan. Kaya litong lito tayo. Yung salita ng Diyos, katotohanan. Kahit sa anuman ang sitwasyon mo sa buhay, problema sa anak, sa asawa, sa trabaho, kahit nga sa problema mo sa figure mo, pag pinakinggan mo ang salita ng Diyos, masasagot. Magagabayan tayo. Kaya nga, makinig. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, makinig ka kasi. Sige nga. Punta niya, hindi niyo rin ako pinakinggan, di ba? Talagang problema natin yan eh. Yung makinig, yung kung sino lang yung, bukod sa selective hearing, selective din tayo kung sino ang dapat napakinggan. Minsan, si Kristo na nga nagpaliwanag eh. Siya na yung nagsasalita. Okay na yan, Lord, okay na yan. Pengin pera, okay na yun. Di ba? Baka yun lang pinunta natin dito. Kaya tayo sunod na kay Kristo kasi gusto lang natin ng himala, gusto lang natin ng pera. Hindi yan ibibigay ng Diyos. Hindi ibibigay ng Diyos yung, sana gumaling ako, Lord. Pagalingin mo na ako, dali na, Lord. Para makapag-zumba na ako, Lord. Hindi ibibigay. Ang ibibigay sa atin, salita ng Diyos. Para maintindihan mo na, yung mga hinihingi mo, hindi yan necessary. Salita ng Diyos ang kailangan natin tanggapin. At yun yung idalangin natin lagi sa Diyos. Na sana po, kasi nga, sabi, ito ay ipinagkakaloob ng Diyos sa mga dapat pagkalooban. So suriin natin at ilingin natin, Lord, sana maging karapat dapat ako na tumanggap. Kasi nga, sabi ko, ang salita ng Diyos ay grasya. Ang salita ng Diyos ay kayamanan. So tayo ba, karapat dapat ba tayo sa regalong ito o sa biyayang ito na binibigay sa atin? Okay? Gising na. Tapos na po. Ano na? Pero sana po, muli paalala mga kapatid ha, hindi lang po sapat yung faithful tayo sa mga oras na pagpunta natin sa simbahan, sa pagsisimba. Dugtungan po natin para mas maging makabuluhan. Pupunta ka, susunod tayo sa Nazareno, and at the same time, attentively, makikinig tayo sa Kanya. Kaya ngayon, nawa po mas naging malinaw sa atin ang kahalagahan ng pakikinig. Ipinagsigawan na po dito, Sabi ang malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Sadyang
Sabi nga po, no, totoo yung mga kwento dito, no? Kasi kahit ang demonyo nasa loob ng simbahan, katabi natin, pilit na i-distract ka. Pilit na gagawa ng paraan para hindi ka makapag-focus, no? Lahat yan ipapasok sa isipan natin habang nagbabasa, ipinapahayag ng salita ng Diyos. Susubukan ng demonyo na, isipin mo yung problema mo. Naku, walang solusyon yan, kawawa yan. Sana po, no? Ipanatag natin ang ating mga sarili. Kayang-kaya ng Diyos saluhin, kunin lahat ng ating mga alalahanin. Pero higit doon ang kanyang paniniwala sa atin. Pwede niya talagang kunin yan, no? Sa kapangyarihan ng Diyos. Gusto mo mawala yung sakit na nararamdaman mo? Pwede yan. Pero mas ninais ng Diyos na samahan tayo. Damayan tayo sa mga problema, sa mga sakit na nararamdaman natin. Kung may COVID ka, may COVID din ng Diyos. Kung may cancer ka, may cancer din ng Diyos. Kung may iyak ka, umiiyak din ng Diyos. Wala kang pambayad ng kuryente, tubig, matrikula, wala rin siya. Kasi gusto niya samahan niya tayo. Mahirap kasi yung gusto mo mawala na lang agad, yung mamagikin na lang, di ba, no? Hindi tayo magmamature sa ganon. Hindi tayo lalago sa ganon. Alam niyo na yan, di ba? Kayo po, no, nakaranas tayo ng hirap. Paano mag-aral noon, kahit walang baon, pinagsisikapan mo, pero doon ka lumago. Doon ka mas naging matatag. Doon ka mas naging, yung pananalig mo naging matibay. Yun ang paraan ng Diyos. Kaya ngayon, no, sa pagdiriwang natin din, ginugunita natin si Padre Pio. Si Padre Pio na talagang matindi ang pinagdaanan din. No? Iba yung batikos, no? Nung siya'y nakakaranas na ng mga karanasan ni Kristo, maraming pagdududa, maging mga demonyo, talagang hindi siya tinitigilan. Pero lahat, no, para sa kanya din, ay nakatakda. Lahat kailangan niya maranasan, lahat kailangan niya rin mapagtagumpayan. At kakayanan din naman natin. Sa tulong ni Padre Pio, andyan ang mahal na Birhen, magagawa natin ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. At no, sa kapistahan, bukas ng mahal na Birhen ng Peña Francia na ngayon ay lagi din, no, paulit-ulit din sinasabi ng mahal na Birhen sa atin, pakinggan niyo siya. Pakinggan ninyo ang anak ko. Alam niya kung ano ang dapat gawin. Siya ang mahal na Birhen na tinatawag nating ina. Siya ang nagiging gabay natin para tayo matuto. Kasi kahit ang mahal na ina diba? Kahit ang mahal na ina, natutunan niyang makinig sa Diyos. Nakaranas ng hirap, namatayan ng asawa, namatayan ng anak. Inihabilin na nga lang siya sa mga taong nagmamalasakit. Pero pinanghinaan ba? Hindi. Siya pa ang naging source of strength ng mga alagad o ng ibang tao. At maging sa ating lahat, nagsisilbing lakas natin para magpatuloy tayong kumakapit. Sa tulong ni Padre Pio, andyan ang mahal na Birhen, magagawa natin ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Amen?
Minamahal ko mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga. Si Kristo ang nag-aasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig, naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-100 ani. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay, naway huwag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Idalangin natin ang pagsugpo sa pandemya, pagalingin ang may karamdaman, lalo ng ating minamahal na Arsobispo na si Jose, patatagin ang mga kumakalinga sa kanila, at tulungan tayong lahat na maging matatag sa pananampalataya at pagmamalasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao, naway masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan, at yaong mga nabibigatan sa pagdadalamhati, naway mapatatag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Sa palad mo, ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang pagkataan natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang aming mapagkumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod at sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't sa Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, inampala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kung kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin,
Ligaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aali sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Ama naming mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kami mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihan, ngayon pa man ay binagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Morning pa. Ayuna't ipahaya yung pagkalingat sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahon tigaw ng lupa, sa panahon ng ani sa gana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan,